Do you love me? My dear brothers and sisters in Christ, in today's Gospel, we meet the disciples after the resurrection. They are back at the Sea of Galilee, back to fishing, back to what they knew before Jesus called them. They had seen the risen Lord, but they were still unsure of what to do next. And then, Jesus comes again. He doesn't scold them or demand explanations. Instead, He does something very simple. He cooks breakfast. He prepares a charcoal fire, some bread, and some fish. Jesus shows us once more that He meets us in the ordinary moments, on the shore, in our tiredness, in our confusion. Dumating si Jesus, hindi niya sila pinagalitan o hinanapan ng paliwanag. Sa halip, isang simpleng bagay ang kanyang ginawa. Naghanda siya ng almusal, nagsiga siya ng apoy, naghanda ng tinapay at isda. Ipinapakita sa atin ni Jesus na nakikipagtagpo siya sa atin sa mga ordinaryong sandali, sa dalampasigan, sa ating pagod, sa ating pagkalito. Maaaring marami ng beses ninyong natagpuan si Jesus diyan sa labas. Paglabas niyo sa simbahan, madalas natin silang tinatalikuran, hindi pinapansin, dahil sila'y nagdadamit ng marumi, ng hihingi. Diyan sila, o maging sa katabi ninyo. Pero dahil ayaw nating marumihan ang ating buhay, ayaw natin silang hawakan, iniiwasan natin sila. Maraming beses na ninyong nakikita si Jesus sa muka ng mga street family. Pero hindi natin pinapansin, hindi natin binibigyan ng pagkakataong huminto at kumustahin sila. Bakit? Dahil wala tayong pakialam. Hindi natin sila hawak. Ang paanyaya ng Panginoon ngayon sa atin, tingnan si Jesus sa muka ng mga kapatid nating naghihirap sa ating lipunan. Maraming beses na natin silang iniiwasan. Humihingi ng tubig, hindi natin sila binigyan. Nagugutom, wala tayong ibinigay dahil nagiging madamot tayo sa buhay. Ang inaatupag lamang lagi natin, yung nandun sa social media. Dahil ba may kakayanan tayo? Si Jesus ay laging nandyan sa atin. Hindi lang natin napapansin dahil nababalot tayo ng mapagmataas sa sarili. Hindi tayo marunong magpakumbaba. After the meal, Jesus turns to Peter and asks 3 times, "Do you love me?" Each time Peter says, "Yes." Jesus gives him a mission: feed my lambs, shepherd my sheep. We remember that Peter had denied Jesus 3 times, and now Jesus gently gives him the chance to reaffirm His love. It is a moment not of condemnation, but of healing and calling. Maraming beses natin sinasabi, "Yes, hallelujah, praise the Lord, mahal ko ang Panginoon." Sinungaling. Bakit? Dahil hindi ka sumunod sa utos ng Diyos. Hindi mo sinunod ang Panginoong Hesus. Sa bibig lamang, "Yes Lord, praise the Lord, hallelujah, mahal ko ang Diyos." Pero paglabas sa simbahan, para kang wala kang nakikitang mga taong naghihirap dyan sa labas. Praise the Lord, palakpakan ang Diyos, mahal ko siya, 100%. Lagi ka namang nang aaway, sinungaling ka.
If you love God, follow His will. Follow His command. Sa paglabas dito sa simbahan, ang ating natutunan dito sa loob, tinuruan tayo ng Diyos na magmahal. Huwag lang yung laging kamalian ng iba ang ating nakikita. Turuan mo rin ang puso mong magmahal. Dahil ang bawat pagsamba tuwing araw ng linggo ay may kaakibat na misyon. Pagkatapos matanggap si Jesus sa banal na Eucharistia, paglabas dito sa simbahan, sundin ang kaniyang utos, feed my lambs. Kung minsan lumabas tayo dyan sa simbahan, taas noo tayong nakatingala, hindi na tayo marunong lumingon doon sa mga kapatid nating nangangailangan ng oras natin. Lagi tayong nagmamadali sa buhay. Kaya, huwag kayong magtaka kung wala kayong biyayang natatanggap mula sa Diyos. Kung tayo'y totoong umibig sa Diyos, sundin natin ang sabi niya, then, feed my lambs, shepherd my sheep, pakanin ninyo ang aking mga tupa. Sino ba yung mga tupa ng Panginoon? Kayo pong nandirito, lalo't higit yung mga taong hindi nakapakinig ng mga salita ng Diyos. Mapalad kayong nandirito dahil nakapakinig kayo ng mga salita ng Diyos. Nakatanggap kayo ng banal na Eucharistia. At yun po'y inyong ibahagi sa iba paglabas ng simbahan. Hanapin ang mga kapatid nating nawawalan ng liwanag. Binigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoon na magliwanag sa iba. Pero ano ang ginawa natin minsan? Wala tayong pakialam. Basta lang magsimba, maupo, kung minsan ang mga isip natin ay lumulutang. Kahit na nandyan nakaupo, hindi pa rin nakapag-focus sa kanyang prayer. Lumulutang nandoon sa labas ang kanyang puso. Kaya dapat tayong matuto sa mga salita ng Diyos pagkatapos na matanggap si Jesus sa banal na Eucharistia, magiging liwanag tayo sa iba. May misyon tayo sa buhay. Sa bawat paglabas sa simbahan, ang sabi ng Panginoon, then, feed my lambs. Pakanin ninyo ang aking mga tupa. Jesus comes to us even when we return to our old ways. He finds us in our ordinary routines, in our failures, and He invites us to begin again. Mga kapatid, ito po isang paanyaya sa atin sa linggong ito na mapagbigay ng oras, mapagbigay kung anong meron tayo. Dahil si Jesus, lagi siyang nag-aalala sa atin kung tayo ba ay nabubusog na. Pagkatapos na matanggap ang kanyang totoong katawan at dugo, dalhin ito sa mga taong nangangailangan sa atin. Amen.